putahe, unsay mga pagkaon atong maandam diya sa atong mga Pinoyanan nga di magkinahanglan og daghan tubig. Maunay among sukaranan sa pagsugyot nga ang atong mga putahe karong Sabado kanang mga putahe nga wa magkinahanglan og daghang tubig. So wa tay tinuwa, wa tay unsabay mga putahe nga usik kay tubig linat-an. Arita og mga putahe nga menos o wa gyud magkinahanglan og tubig. Mo na ilang gisugyot nga atong dadon nga putahe sa atong kumbira sa kapamilya. So doon natay El Nino menu o bingo. Unsa inyong tanaw? Okay ba ang ideya? Kung doon na mo'y mas maing ideya, di isugyot na din aron nga ma-finalize na nato ang atong pagpangandam sa kumbira sa kapamilya. Karon na ning Sabado, mag-abot na diri sa ABS-CBN TV Barn sa Barangay Hagubiaw sa Dakbayan sa Mandaue. Gikas alas 8 sa buntag sa atong Santos nga misa hangtod sa atong kumbira sa alas 12 sa udtong tutok. May ibang parison, di ka ta maimpatso ani? Bingo og El Nino menu. 12 minutos na pasado alas 6 sa buntag, nadaghan na lipay ining pagsugo, pagmando ni Mayor Mike Rama nga susihon ang tanang mga sinihan dinhi sa Dakbayan sa Subo. Hopefully, himuon sab ni sa ubang mga local government units sa Metro Cebu human sa pagkahunlak sa kabahin sa Kisame sa Cinema 5 sa Ayala Center, Cebu. Apan dunay paapas nga sugyot ang usa nato kag kapamilya, mahimo ba sab kunong susihon kini mga sinihan daghan na kay mga ilaga? Kurbiha ko no, iya kini kuno mga ilaga ha, sama sa ni karisgo anang mahunlak nga mga kisame kaysa sa mga ilaga kuno mangitkit na silang sapatos. Dihay usak ka nitanaw og sini. Cebu City ni nga sinihan, di lang nato sultiangan. Nagkana bitang magtinambid no tanaw og sini. So nabilin iyang sinila sa saog. Sus, pag humang kunog salida, pagpangita niya siyang sinilas, diha yan sinilas na layo na ba? Pero iya na nakitaan, pero bitas na. Ano na bitas na niya akong sinilas? May pamangkay ni ganina. Sus, pagtanaw niya dito sa gawas, ang yan sila, may kayong pagkakit-kit. Ang kinibitang diri sa may kilid ba? Di ba, tulo man na ka kuan ang sinilas, no? Kanang bang baratuhon nga sinilas, tulo man na diri sa imong kumagko o diri sa aduhan imong kakilid sa imong luyo nga bahin sa tiil. Kining sa kilid, ang usab gibmay kuno kay pagkakit-kit. Ingon siya, sus, ug diha pang akong tiil, wa ka to apila og kit-kit. Kay makakita man sila, anak kuno stilon, makakita sila, ay na kuno mga dagko kay aninos ilaga. Murot na mutanaw sa appeals Jurassic. So mahimo ba i-appeal na sa nigsusi? Kumusta ng atong mga sprinkler system diha? Kumusta ng atong mga fire exit diha? Kumusta na ang luwas sa atong mga sinihan og ang daghag ilaga? Kay kana god kun ang sinihan daghag ilaga, ang pasabot daghan kay nag-implikasyon. Unang implikasyon ana hugaw ng sinihan. Kay kana mga ilaga, kita bagog ilaga magpasupaso o mga lugar nga limpyo. Ana gina mga ilaga sa mga dapit nga duna sila'y basura ba nga makaon. Mangita sila pagkaon. Mao na sila sa mga kanal, naa sila sa mga restaurants, kanang mga labayanan sa mga biya nga pagkaon, naa diha ang mga ilaga. Pagkaon na ilang tuyo, ana di man itaw na suroy-suroy ng ilang tuyo. Ngamonha sila diha. So, kanang sinihana, either ang mga nananaog sini, kahuman nilang kaon, di matiwas nilang kaon, ang puto silang pagkaon, labay ra diha sa ubos, unya, maabda na lang sa ubang mananaog sini, di pa na malimpyuhan. Wa na'y klarong limpyo
kanang mao mga sinihan. Mao nang nadapit ang mga ilaga. Usa na sa mga implikasyon. Ikaduhang implikasyon, of course, ang risk sa public health. Kung naay mga ilaga, daghang kayong tiil diha na asud sinihan, magpistang ilaga og pili kinsa iyang kitkiton, mapakan kag ilaga, dako kayong risgo sa leptospirosis, makamatay na. Makamatay ka ng leptospirosis. Sakit gikan sa kahugaw sa pinaakan sa ilaga. Either pinaakan, masagulan ka silang hugaw, masagulan ka sa ilang biya sa lawas. Mauna ang mga risgo. And of course, ang pagpabaya sa management. Napasagdan magani ang pagpanlimpyo, unsa na ka ang ubang mas importante nga mga precautionary measures. Wa mangani ka paglimpyo sa yano kay mga basura sa pagkaunsod sa nihan, na kay hagdanan dias luyo para fire exit. Di ka na fire exit ra unya inig ambak nimo wa di hagdanan. Masyot di ka dito sidewalk. So inaot, apilo na lang ni ang wa na nako ganahi ning order ni Mayor Mike Rama kay iyang pasusihon sa mga sinihan ang mga tag-iya rasab. Dili ang office of the building official kay wa man nitaw ang ubo, pila ra man na intaw na ka personal diya sa ubo, di ba na sila kaatog inspeksyon na ang pa-inspeksyon niya ang mga tag-iya rasab o niya after 1 week pangayuan niya report ang mga tag-iya, kumusta man inyong mga sinihan, okay ra? Murag wa gi violations makitaan ining inspeksyon na. Kay ang mga violators maura man say pasusihon sa ilang mga violations. Ang hinaon lang kuhitos ang ilang konsensya atol sa ilang inspeksyon ug ilang kurhian ang ilang kaugalingon nga violations. Kaputol ang kangayan, arangkada pataling hugay. 17 minutos na pasado alas 6 sa buntag na may balita gikan sa Department of Health. Karong tuiga, di matapos ang 2015, maaprubahan na ang bakuna batok sa dengue. Nagpadayon na karon ang mga laboratory tests, nagpadayon na ron ang clinical trials, nagpadayon na ron ang pakisusi sa Food and Drug Administration, FDA. Mauni ang ahensya sa Pilipinas, ubos sa Department of Health, nga mususi unsa kaluwas ang mga pagkaon, unsa ka-epektibo ang mga tambal. Na kining anti-dengue vaccine, tambal ni, busa makuti, lungtad o pila ka buwan, pila ka tuig yun ang pagtuon, ya dinis ato, mulungtad lang pila ka buwan kay naaprubahan naman ni dito sa gawas. Kining bakuna batok sa dengue, gihulagway, nga only 30% effective. Paita po na ning bakunaha, oy. Sa ito pa, sa napo nga bakunahan, tuturay immune, gikan sa dengue. Ang pito, nagyapoy risgo. Ang efficacy ba, ining vaccine, ubos kayo. Despite ana, tungod tingali sa atong kadesperado, batok sa dengue, giaprobahan or gitak ng aprobahan sa Food and Drug Administration din sa ato sa Pilipinas, samang giaprobahan na ni sa uban nga mga kanasuran sa kalibutan. Ang paghinaot sa Department of Health nga sa di pa matapos ang 2015, mabakunahan na batok sa dengue ang atong kabataan ug atong mga mulupyo. Sigun sa record sa Department of Health, sa unang 5 ka buwan karon tuiga, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, niabot og 25,616 ka mga kaso sa dengue dinhi sa Sugbo, sa Metro Manila ug sa ubang bahin sa Pilipinas. Mas taas ni og 10% kaysa samang higayon sa niaging tuig. Ni alarming niya kay El Nino ron. Nihit ang uwan ron, pero nisaka og 10% ang ato mga kaso sa dengue. 25,616 ka mga kaso sa dengue. January to May this year. Matod sa mga mamaligya ining baksin, dili ni panghatag ni baksin, pamalig negosyo ni, naabtan silang 20 katuig. Mura sa DYEB, 20 years ang ilang research. Una sila nakakaplag ining bakuna batok sa dengue. Na finally,
giaprobahan na ni sa World Health Organization o karon ang Department of Health o ang Food and Drug Administration sa Pilipinas nihimo sab sa ilang kaugalingong pakisusi. Ang naghimo ining maong bakuna batok sa dengue, kompanya pagyudgikan sa Pransya. Ng Pransya wa man nagdungog ng daghang dengue, so kita din sa Asia o Pasifiko no biya gitag research and development. Kining French firm nga Sanofi Pasteur maoy nakakaplag, nakadevelop ining bakuna batok sa dengue. Matod sa Department of Health na dasig sila sa bakuna kay why adverse effects, why adverse reaction sa vaccine ang mga pasyente. Ang bugtong nilang concern ang efficacy or lack of it. Ang muna 30% efficacy. Anong giaprobahan man eh? Kung ang imong tambal, mas daghan di maayo kaysa maayo, anong imo mang ibaligya? So ako tanaw, ini desperation na gid ni sa mga gobyerno babatok sa dengue, kaya huwag gitiliganan aning dengue. Naami, amigo ni John Perez nga, nangangko nakakaplag og tambal sa dengue, daghan na raw pasyenteng naayo. Ang efficacy ni John, mga pila John, 90? O, huwag man ito kahibaw og pasyenteng huwag sa maayo. Murag 100% ang efficacy ani kung ang inventor mo imong paminaw. Wa man giwa maayo ani tambala. In fact, ni branch out na jono. Gi-branch out nag lupus o uban pa mga sakit. Namiga ini tambala. Pero wa pa ni pagtugot gikan sa Food and Drug Administration. So atong susihon sa mosunod nga mga adlaw kung maaprobahan na ba gyud finally o mabaligya na ba gyud tagpila sa gani ang bakuna batok sa dengue. Pero mao na, sa napo nga bakunahan, tuturay ma-immune. Ang pito exposed gihapon sa ubang mga strain sa dengue. Nawagid gihapoy kumo sa pagpanlimpyo diya sa atong palibot. Mao gini labing epektibong panagang sa dengue. Pagpanlimpyo sa atong palibot, paghawas diha, pagyabuan ng nagpundo nga mga tubig, pagbutag lutsanan ana mga nagluoy nato nga mga kanal. Mao nay labing epektibo nga bakuna, panagang, tambal, panalipod sa atong kabataan o sa mga sakop sa atong pamilya gikan ni makamatay nga sakit sa dengue. Kaputon ang kangayan, arangkada bataling hugay. 23 minutos na pasado alas 6 sa buntag, na doon na nag-resulta ang investigasyon City Hall at bitang black timer sa radyo nga nang hagis diha og traffic enforcer siya pay gidakop siya pay nang hasi daniya nga ni Mayor Mike Rama og ubang mga opisyal City Hall kay kawani di ini siya sa Dakbayan, Sugbo. Migo di ini siya nilang Mayor Rama og kaubanan diha sa City Hall. Mao nang giuran-uran niya ang ilang mga ngan. Maayo na lang kay ang traffic enforcer ligdong og isog. Ang patong traffic enforcer mo ingon na to, sir. Bigo na mo mayor, sir. Okay na, sir. Oy! Saylo lang, sir. ang enforcer pa mga ipasaylo. Nga nung gidakop sila. Pero mauni, ang investigating committee, sus, ang pangu ini utro man sang isog, ni dagan gani sa itong kapamilyaran si Barangay Kapitan Joel Garganera sa Tinago. Ang verdict sa investigating committee kay panguluhan ni Kapitan Joel Garganera o Kapitan Ramil Ayuman, di gani mga pipitsugi ni mga kapitana. Murag away reko ang ini nila. Matod ni Kapitan Garganera, tak-tak. Ilang girekomendar ngadto sa Association of Barangay Councils kay si Cebu City Councilor Philip Safra, ang presidente sa Cebu City Federation sa ABC, mauman day employer aning maong komentarista, girekomendar nga takon gikan sa iyang employment diha sa Cebu City Hall. Na in fairness ni Konsehal Safra, immediately after the incident, iya dayon ning girelibuhan, iya dayon ning gisuspenso gikan sa iyang trabaho. Na karon kon ipatigbabaw sa Association of Barangay Council sa Dakbayan sa Subo ang rekomendasyon sa investigating committee sa mga barangay kapitan nga gitukod na sab ni Kapitan Safra, tak-tak na gini ang black timer nga si Roger Sima Franca. Matod ni Kapitan Joel Garganera,
nag-abuso si Sima Franca. Gigamit ang iyang katungdanan City Hall pagpangabuso. Magigamit niya pagpanghasi sa traffic enforcement na imaterya